Bagong lipat ang pamilya ni Ruel sa isang liblib na baryo sa Nueva Ecija, kilala sa mga alamat ng tikbalang. Mula pa lang sa unang gabi, kakaiba na ang pakiramdam ni Ruel. Malamig ang hangin kahit tag-init at ramdam niya ang tila nagmamasid na mga mata sa likod ng mga sagingan at lumbang. Kinabukasan, pinapunta siya ng kanyang inang si Aling Norma upang maghakot ng mga dahon para sa baboy. Matatagpuan daw ito sa likod gubat, sa bahagi ng matandang lumbang na sinasabing bawal lapitan. Pero sa kagustuhan niyang mapatunayang alamat lang ang tikbalang, naglakad siya mag-isa, dala ang itak at bayong. Malalim ang gubat, tahimik, walang ibon, walang kulisap, parang patay ang paligid. Habang nagpapadaloy siya sa landas, napansin ni Ruel na para siyang paikot-ikot, pabalik-balik sa parehong puno. Sa ikatlong beses na madaanan niya ang luma, tiyanak-like na ugat ng lumbang, napansin niyang kumikislap ang pawikan ng ilaw sa gitna ng dilim. Umakyat ang balahibo niya. Yumuko siya upang silipin ang pinagmumulan ng liwanag. Doon, nanlilisik ang mga mata ng isang nilalang. Tao ang katawan, kabayo ang ulo, mahaba ang buhok. Nakaupo ito, nakapatong ang mga paa sa sanga, parang nag-aabang. Biglang tinawag nito sa malalim na boses, "Hindi ka makakauwi hanggat hindi mo ibinabaliktad ang suot mo." Sabay tumawa, mahaba, parang nag-e-echo sa gubat. Sinubukan ni Ruel tumakbo, pero lahat ng dinadaanan niya ay nauuwi sa parehong puno. Lalong lumalalim ang dilim, parang may humahabol sa likod niya. Tunog ng kabayong tumatakbo, mabigat ang yabag sa lupa at hangin na parang bumubulong ng, "Halika rito, halika rito." Lumipas ang mga oras at nagsimula ng umambon. Sa bawat patak ng tubig, parang sumisigaw ang paligid, "Ibaliktad mo ang damit mo." Pero natatakot siya, baka lalong magalit ang tikbalang. Hanggang sa nakita niya, may batang umiiyak, tulala, nakatali ang mga kamay sa ugat ng lumbang. Nilapitan siya ni Ruel, sabay narinig niya ang boses, "Hindi ako makaalis. Dalhin mo ang mga dahon gamit ang bayong ko." Paglapit niya, ginagalaw ng tikbalang ang lupa, parang binubuksan ng daan papuntang ilalim. Nihila si Ruel papunta sa ugat, nagdilim ang paligid at naramdaman niya ang malamig na kamay ng nilalang. Sa loob ng dilim, narinig niya ang mga bulong ng daan-daang tao, biktima ng tikbalang. Mga batang naligaw at hindi na nakabalik, mga natinggan ng mga kasaysayan at mga pamilyang hindi na nakahanap ng katahimikan. Lumipas ang magdamag. Natagpuan siya ng kanyang ama kinabukasan, nakadapa sa ilalim ng luma at tuyo ng puno, tulala, malamig, putlang-putla at wala ng boses. Sabi ng albularyo, nadala ng tikbalang ang kanyang kaluluwa, kaya't hindi na siya nakakapagsalita, hindi na natatawa, at sa tuwing magdidilim, naglalakad palayo sa bahay, parang hinahatak ng invisible na tali papunta sa lumbang. Mula noon, gabi-gabi, maririnig sa likod ng gubat ang kaluskos ng kabayo, tunog ng mahahabang yabag at bulong ng, "Baliktarin mo, baliktarin mo."
pero walang lumalapit ulit sa gubat. Ang pamilya ni Ruel tulala na lang. Alam nilang hindi nagwawakas ang alamat at ang puno ng lumbang habang buhay nang naging tahanan ng nilalang at bawat batang ayaw makinig kapalit ang kanilang kaluluwa.